bahay kami, we do not talk about politics, about her job. Kasi as much as possible, pag nasa bahay kami, more on family stuff, kung anong kailangan. Pero ako kasi talagang bantate, ako grocery. Kulang ng sabon, ako bibili. Yung mga ganyan, yan ang mga role. Pero yung pong mga with regards sa politics, we do not discuss kasi alam ko po, through the day, yun na po ang naging ano niya. So, I'll give her a break unless siya po ang mag-open ng conversation, but I do not ask her what happened or ano. Yun, we do not discuss. Pero sa Davao City po, sa panunungkulan ni Mayor Sara as Mayor, paano po ba sa panunungkulan doon na pwede niyang madala rin bilang Vice President o sakali? Ano ba sa doon na paano niya pinapatakbo yung Davao City? Si Sara kasi, as a Davaoenyo kung sa point of view, kasi siya, doer kasi siya. May pagka-OC kasi yan siya. As much as possible, gusto niya pulito yung trabaho. Ayaw niya yung i-delegate lang sa isang tao kasi usually, baka mali or what, kasi it will reflect siya ang magiging accountable eh. Yeah. So, ang ginagawa niya, siya mismo ang tumututok. Like, I believe parang ngayon swerte si Baste. Kasi si Baste, kung papalarin niyang manalo as mayor, debt-free ang Davao. Usually kasi, di ba, pag nagkakaroon ng panibagong ng mga utang, may hirapan yung bagong na, paano ko babayaran to? Yun ang isa sa mga ni Sara, achievements sa tapos, peace and order. Din, kasi syempre, yun din po ang naging primary ni Mayor Rudy. So pinagpatuloy niya. Yung kay Sara lang, syempre, may iba yung style niya. Si Mayor Rudy, talaga siya. Ganun din, pero gusto niya rin si Mayor Sara, pinapaganda niya yung Davao. May kung anong kailangan pagandahin, yung mga buildings, yun po ang ginagawa niya. Pero sa part po ninyo bilang asawa, are you ready, sir? Sakali mo po bilang Vice President si Mayor Sara? Wala po tayo magagawa. Part of the na po yun eh. Nasanay naman po kasi nakatatlong term siya as mayor, then nakaisang term siya as vice mayor. Siguro nasanayin eh. Ngayon lang, medyo mahirapan kasi medyo national ang niya. Pero unless bigyan siya ng magandang, yung mahirap pala, hindi maganda, mahirap na cabinet position kasi di ba usually ang vice president binibigyan ng cabinet position dyan. Yan siguro medyo baka mahirapan kung mahirap yung ibibigay sa kanyang department. So, lalong double time bantata yung duties ko. May nababanggit po ba si Mayor Sara or kung kayo yung magsasuggest o na posisyon sa cabinet, ano yung gusto nyo maghawakan ni Mayor Sara? Siya naman. Pero parang nabanggit yata ni BBM, parang i-mention na defense yata ang niya sabi. As I mentioned earlier, na ayaw kasi pag-usapan pag sa bahay. Anong maging trabaho mo as vice president? Ayoko. Unless siya magsabi na ito gusto ko, pero wala pa naman siya nababanggit sa akin. Pero the way yung narinig ko po, yung kay BBM, kasi si BBM na sabi parang defense. Medyo mahirap yun. Medyo mahirap. Diba? Mabigat yun kasi domestic and international ang kanyang masasakupan. In relation to that, medyo aggressive si Mayor Sara bilang mayor ng Davao City, which in fact before meron siyang nakabanggang isang yun, medyo unguarded moment niya. So si Mayor Sara po ba pagdating sa bahay, medyo din siya sa mga anak? Disciplinary? Actually, hindi. Ako pa nga ako yung disciplinary. Siya yung hands-on kasi siya. Kaya yun din yung isang concern namin na if ever magiging busy siya, baka hindi siya masyado ma-hands-on. Kasi hands-on talaga siya sa mga bata eh. Especially na mga bata pa kasi yung mga anak namin. We have a 5-year-old,
8-year-old and 14. So, yung sa dalawa, medyo kasi yan yung mga formative years na hindi mo na mababalik kasi yan eh. After the so, as much as possible, gusto niya yung nandun siya yung formative years ng mga anak namin. So, as ako ang disiplinaryan. Nagsusumbong lang sila pag si daddy okay ako minsan pag nagsabi, ang sabi ni mami, okay. Compromising naman ako eh. Hindi naman diba? Pang Miss Universe po na tanong, as a husband, what do you think the best quality ni Mayor Sara to suit her for a VP position? Firm. Firm siya. Kung ano sinabi niya, yun yun. Sinabi niyang, maglaba ka. Ayoko. Washing machine na lang. Then, firm siya. Pag nagsalita siya. Kaya ko minsan, inaano ko ng mga anak ko eh. Pero pag si Sarah pag nagsasalita, pag sinaman, makikinig sila. So, doon mo makita yung firm. Hindi takot eh. Yung may disiplina siya. Yun ang masasabi ko. Okay.